basang-basa yung loob bahay mga kababayan. Dahil po ay walang bubong. So kailangan talagang tapusin ngayon kung maaari ba para Hello mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Kumusta na kayo ngayon? So ngayon ay nandito ako sa 29 mga kababayan. Kunin ko itong kahoy para sa bahay nila sa Julian mga kababayan. So mabuti ay natapos na yung paggabas. So ikakarga ko na papunta doon sa kanilang bahay. Kasi po ay yung mga yero ay nandoon na mga kababayan. Ito na lang ang kulang, itong kahoy na ito. So mabuti ay tapos na. So bukas ay maumpisahan na natin ang paggawa ng bahay nila Judian mga kababayan. Okay, meron tayong mga kasama ngayon, mga pamangkin ko. Tulong sila sa akin magkarga ng mga kahoy. So maghanap na lang ako ng panday bukas. Maghanap na lang ako ng panday mamaya. Kasi po ay si Peter Paul ay busy din siya. Hindi siya makapanday. So maghanap na lang tayo ng panday para diretso-diretso yung pagtrabaho natin. Malayo kasing kinunan itong kahoy. Kaya ay medyo matagal na matagal na tapos. Kasi hinakot ng tao pagkatapos hakutin pa ng motor. Mas mabuting kasi po ay kapag niyog lang gihapon ng natin doon, so kung may malakas pa rin yung bagyo ay masira pa rin yung bahay. So, kaya ay maninigurado tayo mga kababayan nga matibay ang kahoy nga gagawin natin para hindi po masira basta-basta ang bahay. Malakas kasi yung bagyo. So kahit 2-3 pa yung gamit natin sa bubong, kaya rang baliin, kaya rang putulin yung kahoy kaya rang putulin yung niyog. So, hindi tayo makapili kung talagang guwang na ba ang kahoy, yung niyog, o bata pa, or guwang na ba or linghod pa. So mas mabuti ito kasi na ito mga kababayan, guwang na itong kahoy natin. Ito yung para sa kisame. Kisame. Sanipa. Ito yung para sa sanipa. Sinalihan din ni Petra ng sanipa. So yung sitio, yung purok 29 ay nandoon sa baba. So dito kami nung una. Dito kami natumba ng motor. Si Elyang at saka si Noy bigla na lang kami natumba mga kababayan. Buti na lang hindi nabasag yung phone. So ngayon ay tapos na. So pababa na kami mga kababayan. So abangan nyo na lang ang mga kaganapan namin. Tara na!
nandito na kami mga kababayan, dito sa may kanto, papunta doon sa kanilang bahay. Ngayon ay yung sasakyan natin ay hindi makadaan doon. Meron tayong motor dito na para kargahan natin papunta doon sa kanila. Para hindi na lang natin buhatin yung mga kahoy, ikarga na lang natin sa motor mga kababayan. Para bukas ay masimulan na paggawa ang bahay nila Judian. Nandito na yung ibang mga kahoy mga kababayan, kinarga ko na, at yung iba ay nandoon pa sa krasada. At yung yero natin mga kababayan, so nandito na rin. Dinala ito ni Peter Paul. Itong mga yero ang nagastos dito ay si Tita Pibilab. So maraming salamat po kay Tita Pibilab sa kanyang pagtulong. At pati sa kahoy din, sa kanya din nanggaling yung pera nga binayad natin sa nagtatrabaho ng kahoy. So ngayon, bukas ay tatrabahuin na natin itong bahay mo bukas. So dito ka lang bukas kay Kargasom. Okay, mas mabuti nga dito ka lang bukas para matulungan mo na rin ang panday. Para isang araw lang matapos na. At dito na lang kami kakain ng ultuhan. Magdala na tayo ng bigas. Ulam natin para diretso-diretso yung trabaho natin dito. Para bukas ay kailangan tapusin natin bukas ng araw itong bahay mo. Ha? So, tulungan mo na lang kami doon maghakot ng kahoy para madali ang ating gawain. So para bukas ay maayos naman ang pagtulog ninyo sa bahay niyo. So nandito na yung mga kahoy natin. At huwag natin kakalimutan nga papasalamatan natin yung taong walang sawang tumulong sa atin. Kay Tita Pibilab, maraming salamat po sa iyong pagtulong. Ito mapun so pasalamat ito kayo na kuha so tungod to nalangkat sinis ato tungod to ka partiro kay to mo katalang manog guma para og ka muti og ka maato kusog kayang hangin dito sa amin mga kababayan. So hindi yun maano kasi ito yung sentro sa hangin. Yung dalawa ay medyo na protektahan dito. Pag punta doon, wala nang hangin, no? Dahil nasalo dito sa bahay mo. So, hindi talaga natin maiwasan nga merong ganon. So, nagpapasalamat na lang tayo ng Panginoon dahil walang buhay nga nawala, no? Ito lang yero. Ito lang yero ang nawala, hindi yung mga buhay natin.
So maayos pa rin yun. Maganda pa rin ang Panginoon sa atin. So tayo na, tara na. Tulungan na natin yung mga gawain natin noon. Magandang umaga sa inyong lahat mga kababayan. So ngayon ay ito na ako sa bahay nila Jabilita. Nandito na rin yung mga kahoy natin para ilagay natin doon sa kanilang bahay na nasira. So nandito na rin yung mga panday natin mga kababayan para maggawa ngayon. Kasi po ay busy po si Peter Paul. Nag-usap kami nga kukuha na lang kami ng panday dito para maggawa sa bahay nila Judian. Kasi po siya ay busy na rin mga kababayan. So para madali, kuha na lang tayo ng ibang maggawa dito sa bahay ni Judian. So kahapon ay malakas ang ulan dito. So grabing basa-basa ang kanilang mga damit mga kababayan. So pati yung kanyang mga basang-basa yung loob bahay mga kababayan. Dahil po ay walang bubong. So kailangan talagang tapusin ngayon kung maaari ba para hindi na sila mabasa ng ulan. Mahirap talaga pag walang bubong kasi tagak ang ulan mga kababayan. So ito po yung mga kahoy natin. So mga solid po itong ating mga kahoy mga kababayan. Nakapok do ara. Man tamo mo ra. Ndai. Nakapok. Parme no ya. Kasi sa kahit limang. Kasi sa nakapok patakuan kon man oh. Nabalik pala yung nasa gitna. Kaya ay nadala ang yero sa hangin. Kailangan nga parmihan natin doon sa para hindi madala ng hangin. So punta tayo sa taas mga kababayan para makita natin ang sitwasyon doon sa taas. Kung paano natin gagawa ng paraan para maayos yung bahay. So ito yung nabali mga kababayan nga kahoy. Kapa, doon pero. Pagawas nora, pagawas nora. Tawan ta brace gay ikaw ang ko ay. Para ko ay. Brace kay layak bon. Tanggal ak brace da. Para. At ito yung mga panday natin mga kababayan, puro ito mga American. Black American. Black. Puro ito mga Black American. Mga pinsan ko ito mga kababayan. Dose kalat ya daw. Yes. 12. So dito na lang kami maghuntuhan para
madali lang matapos ito mga kababayan. Abangan nyo na lang ang mga kaganapan namin dito mga kababayan. So ngayon mga kababayan, na kausapin muna natin si Judy at mga kababayan. Kukumustahin natin sila kung saan ba sila natutulog dito. Eto si Judy Ann. Kumusta? Hindi, nababasa ba yung mga damit niyo dito? Hindi po kasi may May trapal. So doon pa rin kayo natutulog sa kabila. doon kami natulog. Malakas kasi yung ulan kagabi, no? Kahapon. Malakas. Sobrang lakas po yung ulan. So gagawin natin ang paraan. Gawin natin ang lahat nga matapos ito ngayon para hindi na kayo mababasa dito, no? Kasi mahirap pag walang bungbong. Hirap, no? At masisira din ito pag laging maulanan. So kahapon pa yung ulan dito sa atin. Sobrang lakas po. So yung kahoy natin ay kahapon pa rin nakaabot doon sa 29. So kahapon ko pa nakuha doon sa nahati dito sa inyo. So pasensya ka na. Parang naiwit yung kahoy kasi malayo kasi yung kinuha natin ng kahoy. Kasi kapag kukuha tayo doon sa baba, yung mga niyog, hindi rin natin alam kung baka mga linghod pa ang niyog. So pag may bagyo na naman ulit, so maano pa rin yung bahay. So dapat maninigurado tayo na maganda yung kahoy na ilagay natin dito. Kasi ito po yung daanan na bagyo papunta dito. So pagkatapos pag yung bagyo ay dito dito daraan, tapos ito yung mauna yung bahay nila Judy Ann mga kabayan. So yung bahay yung dalawang yan parang hindi masyado maano ng ulan kasi hindi masyado maano ng hangin kasi nakasalipod sa bahay nila Judy Ann. So ngayon ay may pasok ka ngayon? So dito na lang kami magudtuhan. Meron ba tayong kakainin dito? Dito na lang tayo mag-udtuhan. Ano bang kinain niya? So na lang. Malapit ba ang tubig dito? Malapit. So dito na lang kami magtanghalian para tuloy-tuloy yung gawain natin dito sa bahay niyo. At meron namang manok ko. Ano ang manok yan? Yan o. Sa'yo ba yan? Hindi. Hindi. Sadyak lang. Magluto na lang tayo dito para sa ating panday. So sige na, alis na para makapasok na sa school. Balik. At gagawin namin ang lahat na matapos ito ngayon. Kapag hindi, wala tayong magagawa. Pero gagawa tayo ng paraan para mabilis ang trabaho. Bye. Dapat siya. Kaya. Nandito pa rin ako mga kabayan sa bahay nila Judy Ann. So ngayon ay umuulan na mga kabayan. So mabuti na lang ay natapos na paglagay ng bubong yung atip natin ngayon mga kabayan. So dito makikita natin nga
natapos na yung bubong ni Judy Ann, mga kababayan. Hindi na matuluan ng ulan ang kanilang bahay. So, ay, yung yung sin luma, yun na lang ay lagay natin dito sa kanilang abuhan. At saka yung natira nga kahoy din, may natira pa. So, magdagdag daw sila dito sa side para sa kanilang abuhan, mga kababayan. So, pasok tayo dito. Yeah. Umuulan na naman. Buti na lang ay natapos na ang paglagay ng bubong. So, ipaayos mo na lang ito sa tatay mo, ha. Ito, para hindi ito masira, ipaayos mo na lang. Napalagyan mo dyan ng para hindi siya tuluyan masira yung kisame. So, opo. So, ang nagpapadala ng pera para maayos itong bahay nyo, si Tita Pibilab. So, salamat po kayo kay Tita Pibilab sa kanyang kabaitan sa amin. Dahil po sa iyo ay natapos na itong bahay na nasira ng hangin. So, thank you po, no? Thank you po sa iyo. At mag-ingat lang kayo dyan palagi. So, yung mga damit nila dito mga kabayan, yung mga gamit nila dito ay basang-basa din yung iba. Check natin. Check natin yung kanilang bahay, mga kabayan. Baka may tulo dito. So, ayos na. Ayos na yung bahay. Ayun mga kabayan, so kakausapin muna natin yung may-ari ng bahay. Lalo na si tatay at si Judy Ann. So, kakatapos lang namin naglagay ng yero sa kanilang bahay. So, ngayon ay umuulan naman. So, tamang-tama ay natapos yung paglagay ng yero bago umuulan, mga kababayan. So, ngayon ay papasalamatan lang natin, mga kababayan, yung ating sponsor dito sa bahay, si Tita Pibilab, at yan din ang sponsor ni Judy Ann. So maraming salamat po sa iyo, Tita, sa iyong magandang kalooban na handang tumutulong sa mga taong nangangailangan ng tulong. So yun talaga, mga kababayan, yung aming sponsor kapag magpunta kami doon sa labas. Hindi labas sa bahay, no? Doon sa mag-abroad kami, no? So, masaya ako dahil po ay kay Sir Paul, nakilala natin yung ating sponsor, Tita Pibilab. Kung hindi dahil kay Sir Paul, hindi rin ako makapunta doon sa ibang lugar. No? So, dahil kay Sir Paul, nagkakilala kami, nakilala ako ni Tita Pibilab. So napasama ako nila doon sa nag-abroad. So masaya, no? Masaya kapag makapunta tayo sa ibang lugar kasi yung mga tao din doon ay hindi natin alam ang kanilang lahi. Iba yung kanilang inistoryahan dito. So ngayon ay nandoon ako, galing lang po kay na-stress ako kasi nag-abot namin doon sa muntik ako nga hindi mapasama dahil hanapan ako ng mga dokumentong iba. So, buti na lang ay tinulungan ako ng team, tinulungan ako ni Sir Paul. So, napasama ako nila doon sa Thailand. So, si Sir Paul naman din ay bago lang nakauli, 3 araw siya doon sa Taiwan. Kaya ay
hindi siya nakapunta dito sa inyo. So, sa lahat po ay nagko-comment doon kay Sir Paul, bakit hindi niya pinuntahan itong bahay ni Jabilian, itong bahay ni Judy Ann. Ganito po yan mga kababayan. Si Sir Paul ay, alam naman natin si Sir Paul ay sobrang busy. May naka-schedule na nga dapat niyang puntahan. So, ang ginawa niya, nag-chat ako sa kanya, tapos tinawagan ko siya, nag-usap kami. Ang ginawa niya nga, sige, papuntahin ko si Peter Paul dyan. So, kinabukasan mga kababayan at si Peter Paul ay nagpunta dito sa Pamantawan. So, nakita kami dito mga kababayan. So, kami na nag-uusap, anong gagawin para maano agad itong bahay ni Judy Ann. So, linista ni ang mga palitonon, yung mga kahoy. So, pagkatapos, yon listahan na yan. So, gipasa na ni Peter Paul doon kay Sir Paul. Si Sir Paul naman agad mga kababayan, nagpapadala naman po siya ng para dyan, para dito sa bahay ni Judy Ann. Pero sabi niya nga, si Tita Baby Love din ay nagpapadala sa kanya. So, wala pa nagpapadala si Tita Baby Love, so si Sir Paul ay nag-una na nagpapadala dito para sa bahay ni Judy Ann. So, ganon kahalaga ang mga tao nga nakilala ni Sir Paul, mga kababayan. No? Hindi tayo magsabi nga bakit hinayaan ni Sir Paul, bakit hindi pinuntahan. Pero nandito naman po kami mga kababayan. Nandito kami ni Peter Paul, nandito kaming dalawa. So, ipaubaya na niya sa amin kasi siya sobra pong busy. Pero kahit wala siya dito, pero nagpapadala po siya para dito sa bahay ni Judy Ann, mga kababayan. So, sana po ay huwag natin mamasamain, huwag natin masasamain nga hindi nakapunta si Sir Paul dito. So, ngayon ay maraming salamat po. Ano masabi mo sa Thank you po sa kapilad na inayos mo na po itong bahay ko at hindi na po kami nahihirapan kapag wala na po. Meron na po kayo na tutulong sa akin. At maraming salamat na inayos na ninyo. At yun lang po. Yun. Maraming salamat po at saka maraming salamat din kay Sir Paul, no? Sa kanyang walang sawa ang tulong sa lahat ng kailangan ng tulong kapag siya ay nandoon lang sa malapit ay kapag humingi tayo ng tulong sa kanya, kapag meron siya itabigay ng kumayan, agad-agad siya. So, tanungin natin si tatay kung masaya ba siya ngayon. Masaya. Salamat kasi ito sa nausap ko dito at mo kadua ko ko ang program para mabakto mo itong kultura ito para ko program para laro masakit ko ito ko isip mo mo at yun mesti dito na usap ko para pasalamat ko ito para untuk berblok mai baru relasi yang itu nah kurang accept untuk kami Yun, sabi niya mga kabayan, nagpapasalamat siya matapos itong hapit, matapos itong bubong, maayos na ang kanilang pagtulog mga kababayan. So maraming salamat po sa ating sponsor. So ngayon, ang gusto ko lang iwan sa inyo at sana po ay pahalagaan ninyo itong bahay. Kasi itong bahay ay binigay ito para sa inyo. Ito yung lagay na lang natin. Ito yung una, balay, ito yung
para una nga ito yung tinatawag na una na dapat ngayon meron na kayong bahay. Kailangan nga alagaan ninyo ang bahay ninyo at ikaw po sabihan kailangan ka pagpatuloy mo yung pag-aral mo. So yung sinasabi ni Sir Paul na yung child mo ay dapat yung nakuha mo yung child mo. Ano po? Natingnan. Tingnan. Hindi. O, dyan. Napitsuran na. Paano? Wala ka naman ang paano. 16. 86 na nakakapagod. 86. Mas maganda siguro pag gano'n. Kung kasi si Sir Paul ay papunta dito. Siguro mga ilang araw papunta siya dito. So gusto ko nga kahit hindi ninyo makuha, picturean lang ninyo. Ma'am, ano lang ka na meron kasi kami mga sponsor. Kailangan nga makita nila yung aming average. Gusto nga matingnan, picturean yung picturean yung card para picturean yun para para maipakita natin at masaya din yung sponsor natin. At sabi ng sponsor, lalo na kapag mataas yung grado mo, so masasabi talaga yung sponsor natin na hindi masasayang ang pinagpagura nilang pera na pinapadala dito dahil po ay nagsisipag ka ng aral. So, ang payo ko lang sa'yo nga focus lang talaga siya. Yun lang po mga kababayan. So, alis na ako. Sabi ni Judy Ann nga Lunes na daw niya kunin yung kanyang card. So maraming salamat po sa iyo. Maraming salamat po sa at pagdasal natin nga maayos lang yung ng card mo. Para din po ay yung sponsor natin masaya din po sila. Kapag sa ngayon, kapag nakita natin nga hindi masyado maayos yung grado mo, at kailangan nga sa sunod na taon ay ipakita mo sa kanila na meron kang talent doon. At ipakita mo sa kanila na yung pag-aral mo ay medyo umangat yung pag-aral mo. Ha? So, huwag kang matakot, huwag kang mahiya, huwag kang matakot na ipakita yung para dapat kailangan na honest tayo sa ating mga experience. Kasi yun po ang nagbibigay sa atin ng pangangailangan natin. Yun lang po. So maraming salamat po mga kababayan. Maraming salamat po kay Tita Pibilab, kay Sir Paul. So, sana po ay huwag kayo magsawa na tumulong sa mga tao na nangangailangan ng todo. So yun lang po. God bless you. Bye.